Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatus sugra. So tinatalakay na nga natin yung mga fitna. At ngayon tinatalakay natin yung pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dahil ito nga yung kauna-unahan sa malalaking mga fitna sa ummah na ito. Kauna-unahan kasi ang fitna na ito ay naganap kumbaga na si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ay pinatay ng kapwa Muslim. Hindi katulad ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kufar talaga yung pumatay sa kanya. So dito, sa tinatalakay natin yung mga aral sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na yung una nating natalakay nung nakaraan, na ang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ay kabilang sa mga wahi ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at syempre kabilang sa kanyang mga aya na nalaman niya o nabatid niya ang mga nangyari o mangyayari sa hinaharap. Pangalawa, nalaman natin mula sa mga hadith na dahil nga nalaman ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ang kanyang kahihinatnan, hindi na talaga siya nanlaban nung pinaligiran na ng mga tao, ng mga Khawarij yung kanyang bahay. At maaring doon sa kalagayan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, alam niya specifically, kumbaga, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya yung mga tanda kung saan siya mamamatay. Kaya talagang hindi siya nanlaban. Hindi siya nanlaban dito, pero nanlaban siya sa iba pang pagkakataon. Bawo, di ba, nag-jihad sila, si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kasama siya sa Badar, wala siya. Kasama siya sa Uhud at sa iba pang mga labanan, lumaban siya doon. Pero dito, hindi na talaga. Dahil maaring tukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan talaga siya mamamatay. So ganito rin yung tao. Kumbaga kung may mga nangyayari sa atin na tukoy na mangyayari nga, so tatanggapin natin ito. Inshallah. Pero syempre, wala namang specific na ipinahayag tungkol sa ating mga kahihinatnan. Gagawin pa rin natin kung ano yung marapat nating gawin, inshallah. Gagawin pa rin natin kung ano yung marapat natin na gagawin, inshallah. Ibaw sa Palestine, alam na natin na maaring ang pamamayani ng mga Hudyo sa Palestine tuloy-tuloy na hanggang sa pagdating ng Dajjal. Maaring ang magpapalaya na lang talaga sa Palestine si Isa alayhis salam. Pero syempre, hindi ibig sabihin na magpapapatay na lang yung mga tao doon. Kailangan nilang mag-jihad. Yun nga, yung problema din ngayon, ang jihad sa Palestine hindi organisado. Ang Hamas actually rebelde sila dun sa actual na gobyerno ng Palestine. At maraming mga issue doon na political. Hindi organisado, tapos yun nga nangyayari, hindi naging fardo kifaya ang jihad sa kanila. Ang daming kalalakihan pero mas gusto nilang magtakbuhan, mas gusto nila maging refugee, mas gusto nila mag-video na lang ng mag-video nung nangyayari sa kanila kaysa sa aktual na lumaban sa mga Hudyo. So hindi ganun. So dapat gagawin pa rin ng Muslim ang dapat niyang gawin, inshallah. So ngayon pangatlong aral sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ تَعَالَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مُشَارِكًا fi katli Uthman radhiyallahu anhu. So alhamdulillah, so nililinaw dito isang tanong tungkol sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bakit tatanong to ng kambal pero mainam na natukoy na ito. Tulog yata to Gising ba? So meron bang sahaba na nandoon sa grupo ng Khawarij na sumalakay sa bahay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? So sabi rito, wala. Alhamdulillah. So dinalisay talaga ni Allah at kumbaga
nazzaha, pinawalang sala ni Allah subhanahu wa ta'ala mga sahaba, lahat-lahat, radiyallahu anhum, sa anumang kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. Bal lam yakun ahadum min abna'i as-sahaba musyarikan. Kahit isa sa mga anak ng mga sahaba, wala rin doon na nakisali doon sa pagsalakay kay Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. Wala muayyanan li ulaika al-khawarij al-mu'tadin. At wala rin ni isa sa kanila nga yung may kinalaman, hindi pala muayyanan, muinan pala. Wala muinan li ulaika al-khawarij al-mu'tadin, at walang sino man sa kanila ang tumulong sa mga khawarij na iyon na lumampas sa mga hangganan. Wa kullu ma warada fi musyarakati ahadim min as-sahaba ka Abdurrahman bin Adis o Abdurrahman bin Udais wa Amr bin al-Hamak fama lam yasuh isnaduhu. So mayroong mga ulat na mayroon daw ilang mga sahaba, halimbawa nababanggit yung pangalan ni na Abdurrahman bin Udais at Amr bin al-Hamak. Actually, hindi sila masyadong kilala ng mga sahaba. Pero ang sanad ng mga ulat na ito, nakasama sila dun sa mga sumalakay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, ay hindi sahih. Kaya napakahalaga talaga ng sanad. Kahit sa history, importante ang sanad. Kahit sa balita, importante ang sanad. Sa buong buhay ng Muslim, importante ang sanad. Kahit sa chismis, importante ang sanad. Sino ba sabi niya? Saan ba nanggaling yan? Mga kung ano-anong katulad nito, alhamdulillah. So kabilang dito sa mga naiulat na nangyari doon sa pagkakapatay nga kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu at yung kinalaman ng mga sahaba rito. Iniulat ni Ibn Kathir rahimahullah, rawal Hafid Ibn Asakir anna Uthman lamma azama ala ahli ad-dari fil insirapi wa lam yabqa indahu sawa ahlihi. Si Ibn Kathir rahimahullah, iniulat niya na si Ibn Asakir ay nagulat na nagdesisyon si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na paalisin yung kanyang mga kasama. At wala nga nanatili doon sa bahay nila liban na lamang sa kanya at sa kanyang pamilya. So pinalis niya talaga yung mga sahaba. Di ba yung natalakay natin nung nakaraan, ang kabilang sa mga nahuling umalis doon sa bahay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, si Al-Hasan, at ngayon din sina Abdullah bin Omar at iba pa na mga kasama niya dun sa araw na yun. Lahat sila ay nagnais na ipagtatanggol nila lahat sila gusto nila ipagtanggol si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pero pinaalis sila ni Uthman bin Affan. Pinaalis sila ni Uthman bin Affan. At yun nga, nang nangyari na yun, tasawwaru alayhi ad-dara wa ahraqul bab wa dakhalu alayhi. So yung mga pumatay daw kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, so wala na nga talagang natira na naroon sa bahay niya liban na lamang sa kanyang pamilya. Kaya yung mga kalaban, umakyat sila sa pader ng bahay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sinunog ang pinto nito at pumasok dito. Walaysa fihim ahadum minas sahabati wala abnaihim. Ito nga ulat ni Ibn Asakir, sabi niya, walang sino man sa kanila ang sahaba o kahit anak ng sahaba. Wala. Lahat ito puro mga, kumbaga, walang kinalaman sa mga sahaba. Kahit sa pagiging kamag-anak ng, siguro kamag-anak ng sahaba, pero malapit na kamag-anak, ibig sabihin, pamilya ng sahaba, walang sino man ang nangahas na pinsalain si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kasi ang mga sahaba, alam nila ang fadal, alam nilang kainaman
ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Walang sino man ang mangangahas na pinsalain si Uthman bin Affan, lalo nang walang mangangahas na papatayin si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Na dito sa ulat na ito, nababanggit, yun nga, yung ilang mga ulat kumbaga tungkol sa partisipasyon ng mga sahaba. So meron daw ulat, illa Muhammad bin Abi Bakar. So kasama daw si Muhammad bin Abu Bakar dun sa mga sumalakay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pero nga, sayati at tanbih ala adami sihatil musyarakati Muhammad bin Abi Bakar bikatli Uthman radhiyallahu anhu. So bagaman may mga ulat, may mga sabi-sabi, nakasama raw si Muhammad bin Abi Bakar, syempre anak ito ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hindi totoo ang ulat na ito at ang sanad ng mga ulat na meron siyang partisipasyon dito ay hindi sahih. At yun din kabilang sa mga ulat, iniulat ni Imam An-Nawawi rahimahullah, walam yusharik fi katlihi ahadun minas sahaba. Yun ang isinabi niya. Walang sino man sa mga sahaba ang may kinalaman doon sa pagsalakay o pagpatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pangatlong ulat na nabanggit, sinabi din ito ni Ibn Kathir rahimahullah, wa amma ma yadhkuruhu ba'da an-nasi min anna ba'da sahaba aslamahu waradiya bikatlihi. So merong mga ulat yung mga tao, syempre mga tao, kumakalat sa mga tao yung mga sabi-sabi. Kumakalat sa mga tao yung mga sabi-sabi. Kaya nga napakahalaga talaga ng sanad, napakahalaga ng ulat. Kasi maaring maaring mag-aaway-away yung mga tao dahil sa maling kwento na mapagtitibay natin unang-una doon pa lang sa kung kaninong galing yung mga kwento, yung mga sabi-sabi. Kaya napakahalaga nga ng sanad. Katulad ng binanggit natin nung nakaraan, yung sinabi Ibn al-Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad-din. Al-isnadu minad-din, ang chain of narration sa pag-aaral natin dito at pagpapatibay natin dito ay kabilang sa relihiyon. Laulal isnad, kung hindi dahil sa mga isnad, laqala man sya'a, masya'a. Kung hindi dahil sa mga isnad, sinabi na lamang ng kahit sinong gusto niyang sabihin. At basta-basta na lang itong paniniwalaan ng mga tao. So merong sanad, alhamdulillah, na actually itong prinsipyo na ito ay pwede natin panghawakan kahit sa pang-araw-araw na mga bagay. Kahit sa trabaho. Diba? Halimbawa sa construction, may dumating labor na bida-bida. Sabihin ng labor, buhusan niyo na raw yan. Yung pala yung gusto niyang mangyari, mapahamak kayo. Para pagdating ng foreman, papagalitan kayo. Ba't kayo nagbuhos? Wala pa ako sinasabi. Yung tao na yun, kapag alam natin na sinungaling, tarantado, alam natin na posible na magdudulot sa atin ng problema, hindi natin basta-bastang paniniwalaan yun. Sisiguraduhin mo muna. Hindi tatawag ka doon sa foreman, magte-text ka. Ano ba, magbubuhos ba? Di malalaman mo nung totoo. Kasi nga, napupuno ng masasamang tao ang mundo. Sa totoo lang. Punong-puno ng masasamang tao ang mundo. At kabilang sa masasamang tao na ito, yung mga maaring namiminsala ng harap-harapan at meron din namang namiminsala sa pamagitan ng kanilang mga pakana. Yung mga ipokrito. Kumbaga ipokrito sa kanilang pakikitungo sa kapwa. Pagkaharap mo, mabait tapos pag nakatalikod ka, meron palang mga pinaplano, mga pakana. So mahalaga yung isnad. Kasi mula roon, mapoproteksyonan natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya at ang ating mga kasama, inshallah. Lalo na ang jamaa ng mga Muslim, inshallah. So yung nga tungkol doon sa sinasabi ng mga tao, na meron daw ilan sa mga sahaba na ipinagkanulo daw nila. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ibig sabihin, isinuko daw nila, sinurrender nila si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, at sila raw ay
nalulugod sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So sinukuraw nila si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Fahada la yasu an ahadim minas sahabati annahu radiya bikatli Uthman radiyallahu anhu. Hindi ito tama na ulat na mayroong sino mang sahaba ang nalugod sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, bal kulluhum karahahu. Bagkus lahat sila ay namumuhi dito, wa makata wasabba man faala. So lahat ng mga sahaba, kinamuhian nilang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu at napupuot sila rito at isinusumpa nila ang lahat ng may kagagawan sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ibig sabihin, pwede mong isumpa ang sino man nakasumpa-sumpa. Pwede naman, walang problema, insyaAllah. Pangapat na nababanggit sa mga usapin na ito, Sa'ala Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad o su'ila Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidahullah. So isa ito sa mga malalaking scholar ng Saudi Arabia. Buhay pa yata siya ngayon, kung daw nagkakamali, buhay pa siya ngayon. Yung Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, tinanong daw siya, hal kana fil ladina qatalu Uthman radiyallahu anhu ahadun minas sahaba? Meron bang kahit isa sa mga sahaba ang pumatay o may kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu? Faajaba, at tugon ng Sheikh, la na'lamu ahadam minas sahabati syaraka fi katli Uthman. Wala kami nalalaman na mayroong sino mang sahaba ang nakilahok o nagkaroon ng anumang participation sa pagpatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Kasi tinutukoy dito syaraka kasi lahat sila mananagot. Lahat ang nandun, hindi lang yung tumaga kay Uthman ang mananagot. Pati yung mga nagrarally sa labas ng kanyang pinto. At yung mga tao na kumbaga naghimok sa iba pa na magalit kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, mananagot din sila. Kaya nga sa Islam, maingat tayo sa ating lahat ng sinasabi o ginagawa. Kasi maaring meron tayong sinasabi na magpapalaki lamang ng fitna o magdudulot na magagalit yung Muslim sa isa pa. Kaya mag-iingat tayo sa pagdadala ng balita. Kapag merong balita na alam natin na hindi ito kalulugdan ng ibang tao, hindi natin kailangan sabihin yun sa kanila. Kung hindi naman malalagay sa panganib yung kanilang buhay o yung kanilang relihiyon o ano pa mang karapatan nila. Merong sinabi si ganito. Sabi ni sample lang nag-uusap si Hassan at si Khalid. Sabi ni Hassan, alam mo si Rashid, nagdududa ako dyan ganito yan, ganyan. Tapos si Khalid, hindi na niya kailangan iparating pa yung kay Rashid. Bakit pa? Di ba? Bakit pa? Kasi sigurado na pag pinarating mo pa yung kay Rashid, sasama yung loob ni Rashid kay Hassan, may fitna na nabuo. Kung merong problema, direktang sabihin kay Rashid. Kaya nga yung nagrereklamo kay Manong, yung napag-usapan niyo ng isang linggo, di ba? Yung mga ganong tao, hindi yung naghahanap ng katarungan Ang hinahanap nun, manira, kakampi. Kasi kung katarungan hinahanap niya, lalapit siya sa dapat na lalapitan para masingil niya yung karapatan niya. Hindi kung kani-kanino siya, nagsusumbong na wala namang maitutulong sa kanya na kahit na doon siya magreklamo. Actually, kung seryoso siya kay Manong, yung mga ganong bagay, may pera siya singiling kay Manong, pwede nidaan sa barangay. Yung barangay dito siya magrereklamo. Ngayon sasabihin nila, batas ng kuffar. Walang problema. Utang naman yun Walang problema. Doon, kasi, kumbaga, nandito tayo sa lugar ng kuffar at yung paniningil ng utang hindi naman taliwas sa batas ng Islam, di pwede tayong dumaan sa batas ng kuffar na hindi naman taliwas sa batas ni Allah. Yun ang ibig sabihin ng hindi natin pagtangkilik sa batas ng kuffar. Yung batas ng kuffar na taliwas sa batas ng Islam.
Pero kung yung batas ng kuffar, hindi naman taliwas sa batas ng Islam, pwede natin sundin yun. Batas trapiko, pag pula, tumigil ka. Pag berde, dumiretso ka. Kasi yung ilaw na yon ay nangangalaga sa buhay ng tao. Diba? Hindi yun hindi yun taliwas. So ngayon, maniningil ka kay Manong, o di punta siya sa barangay, magdedemanda siya sa barangay kung saan resident yung tao. Pero bago pa man niya gawin yun, maningil siya muna kay Manong. Hindi nagugulat na lang si Manong, meron palang nagdedemanda sa kanya. Si Manong hindi nga kilala kung sino siya. Pero ang suspetsya namin, si yun, yung may-ari nung dulo na na partel, yung kinahasan, yung katabi nyo, yung dulo doon, sa may kalsada. Ilang beses na ako nakapagpadala ng pera doon. Actually, inuhulog-hulugan niya ni Manong, yung naihulog niya. May natitira na lang sa pera niya ng mga na lang, mga ilang libo na lang. Ng buo. Hindi rin naman ganun kadali yun. Ang problema din kay Manong kasi, wala siyang kasulatan. Hindi siya mahilig sa kasulatan. Dapat, tiwala o pabaya. Pareho. Na dapat mag-iingat siya sa mga, lahat may kasulatan. Dapat inshallah. Lahat may kasulatan. Parang ako, sa mga customer ko, nagpapagawa ng leather. Wala kaming kasulatan na pinipirmahan, pero may record ako ng lahat ng pag-uusap namin. Merong minsan, sinuli ko talaga yung pera niya. Nagre-reklamo, ba't iba daw yung gawa ko? Sabi ko, ito yung pinag-usapan natin. Nagre-reklamo pa rin. Binalik ko yung pera niya. Hindi na ako, kumbaga, naningil ng danyos. Binalik ko na yung pera niya para putol na yung usapan. Marami pa akong importanteng gagawin. Sakto yung wallet na pinagawa niyang isa. Nalagyan ko ng pangalan Ibrahim. Hindi rin ako nang hinayang, binigay ko kay Jerome. Hindi, masaya pa si Ibrahim sa akin. Walang Kailangan yung problema kay Manong, dapat lahat may kasulatan. Ito mga pinag-aaralan natin, alhamdulillah. So, lahat ng ito ay nakabase sa sanad. So, napaka-importante talaga ng sanad. Kasi kung walang sanad, walang isnad, edi pinaniwalaan na lang natin tong sabi-sabi ng mga tao. Halimbawa nga, di ba, si Aminullah, kasabihin niya, munafik si Muawiyah. Kung walang isnad, walang hadith na, kumbaga, pumupuri sa mga sahaba, at walang hadith na nalaman natin na si Muawiyah nagtagasulat ng Quran, di naniwala tayo sa kanya. Wala kumbaga, unang problema talaga, kaya ito napaka-importante ng sanad. Ang unang problema ng mga ligaw na sekta, hindi sila naniniwala sa isnad. Hindi sila naniniwala sa isnad. Mali daw yung hadith ni Imam al-Bukhari, na 9 years old daw si Aisha nung kinasal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang problema kasi sa kanya, gusto niya na malulugod sa kanya yung kuffar, na itatanggi niya na napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha radhiyallahu anha na 9 years old. Pinapalabas niya, hindi 18 talaga si Aisha. Ang problema sa kanya, gusto niya malugod sa kanya yung kuffar. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng kuffar. Kahit sabihin pa nating 18 si Aisha, titigil ba yung kuffar sa paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi rin ngayon kung 9 years old si Aisha, di ba? Masyadong ito yung problema sa kanila. Masyado silang malikot ang utak, masyadong namimiloso po. Ang linaw-linaw. Sige, kahit ano pa man ang edad ni Aisha, basta mahalaga, inasawa siya o pinakasalan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na meron na siyang buwanang dalaw. Di tapos ang usapan, dalaga na siya. Ano pang edad niya? Kahit 1-year-old pa yun Kung may buwanang dalaw na, sample lang, nag-exaggerate lang ako. Walang issue. Sila ang nagbibigay ng issue doon. Sila ang nagbibigay ng issue doon. Pati si Imam al-Bukhari, si Imam al-Bukhari, pinag-aralan niya nga yung sanad nung Tsaka malinaw, sa pagkakaunawa ng mga scholar, na ang naging yung kumbaga batayan na kung paanong pwede nang mapangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha, yung buwan ng dalaw pa rin. Yung buwan ng dalaw. Kasi nga, doon nagiging dalaga yung babae.
Anong saysay, nung aasawahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung babae na walang dubuhan ng dalaw, hindi nga magkakanak yun. Di ba? At ito yung delikado. Kumbaga parang kumbaga, yung una, gusto nilang malugod sa kanilang kuffar. Pangalawa, sinisiraan nila si Imam al-Bukhari. Pangatlo, baka kumbaga, malikot yung isip nila masyado, pati karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalalabag na nila. Ito yung problema sa kanila. Hindi rin sila naniniwala sa isnad, kaya may kanya-kanya silang mga paniniwala. Sa panlimado sa mga ulat, at panghuli na natin ito matutukoy ngayong gabi, Waqala Al-Ustad Muhammad bin Abdullah Gaban As-Subhi. Si Sheikh Muhammad bin Abdullah Gaban As-Subhi, isa siyang historian, innahu lam yashtarik fi tahridi ala Uthman radiyallahu anhu fadlan an katlihi ahadum minas sahaba radiyallahu anhu. So walang sino mang sahaba ang nakiisa. Walang sino man sa mga sahaba ang nakiisa sa pamiminsala kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu o nakiisa sa pagpapalaganap ng kaguluhan laban kay Uthman. Paano pa kayang papatayin nila si Uthman radiyallahu anhu? Mapinsala nga si Uthman, ayaw nila, papatayin pa kaya nila? So hindi pwede. So lahat ng ito nga ay dahil nalalaman nila yung kainaman ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, wa anna kullama ruwiya fi dhalika da'iful isnad. Lahat ng mga ulat na nagsasabi na merong sahaba na may kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, lahat ng ito ay da'if ang isnad. Lahat ng ito ay da'if ang isnad. Wahadal kitabu min mansyurati imadatul bahtal ilmi bil jamiatil islamiyah. So yung sinabi na ito ni Sheikh Muhammad bin Abdullah Gaban As-Subhi, kabilang ito doon sa mga aklat na kumbaga naging resulta ng pananaliksik ng Islamic University ng Madina. So ito, kumbaga napagtibay talaga ito na impormasyon tungkol sa kasaysayan ng mga Muslim, alhamdulillah, na walang ni isa sa mga sahabang may kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Alhamdulillah, at naging malinaw itong bagay na ito. Na sabahan nila yung mga sahaba, so pinangangalagaan sila ni Allah, hindi lang nung mga panahon na buhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati kahit nung patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaring merong mga pagkakamali na mangyayari. Bawa natukoy na maaring nagkamali nga si Muawiyah sa pakikidigma laban kay Ali. Pero syempre, sila yung mga sahaba, hindi tayo makikialam sa kanilang mga buhay. Hindi tayo magkakaroon ng kumbaga interpretasyon sa kanilang mga ginawa. O kaya magbibigay tayo ng hatol o panghuhusga sa kanilang mga ginawa. Pinag-aaralan natin ginawa nila pero hindi para maghusga. Yun ay para malaman lang natin. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Marami-rami pa yung mga aral tungkol sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.